Kita ninyo, napakaraming tao yung pinangungunahan po, nililid po ni Martin Romualdez. Pero si Mig Zubiri po, hindi maayos yung pamamalakad sa Senado. Iba 24 lang sila. Di ba? Tawag dito niyan sa amin, namaransiwal. Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga magagandang balita dyan? Kumusta na niya yung progress ng Chacha? Ganon pa rin po. May na yung progress pagdating sa Senado po. Sa House of Representatives, aggressive sila, mga kababayan, na maipasa agad-agad para umabot doon sa timeline na Senate po nila. Pero may sarili ding timeline, mga kababayan, yung mga senador. Ang timeline nila i-delay. At possibly, mga kababayan, i-delay at diretso ng patayin yung charter change. Hindi man talaga po sila interesado. Interesado lang sila po sa existence ng kanilang sarili sa Senado. Hindi po sa pag-amyenda ng ating konstitusyon as our president would want to push para tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayan po, sabi rito sa balita, spot the difference. House members comment on Romualdez Zubiri's leadership styles. May relasyon po itong usapang ito, mga kababayan, kung paano pinatatakbo yung House of Representatives sa leadership po, pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. At saka, paano naman po, may comparison tuloy po, kung paano naman po pinatatakbo ng Senate President yung Senado. Pag binasa natin itong balitang ito, mga kababayan, malinaw po, malayo ang Senado sa performance ng Congress. Pero bakit niya, Mr. Maravillas, mababa yung rating si Martin? Pagkatapos si Mig Zubiri, mas mataas kay Martin. Para din po yung ratings ng ating Pangulo, na napakaganda yung performance ng ating Pangulo sa pagtatrabaho, pero talo ni Inday sa ratings. Yun ang nakapagtataka. Leading si Inday. O, di ba? Yan po. Kung sino yung nagtatrabaho ng maayos, mababa, positive 47 si BBM. Si Inday, positive 61. Very good. Si Mig Zubiri, positive 44. Good. Si Martin Romualdez, na kayod ng kayod, at talagang sinusulong kung ano yung maganda sa ating bansa. Based sa agenda ng ating Pangulo, moderate lang, positive 28. Kaya po, dudang-duda yung mga mamamayang Filipino. Para talaga niya, Mr. Maravillas, may magic yung mga survey. Depende sa hulog siguro. Depende sa hulog. Ganon. But before ko magkakababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Like and share na rin po ninyo. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po na gusto ninyo na mag-travel, kahit saang bansa, pwede na kayo magpa-booking online dito sa aming office. Pati sa mga hotel, may Paymaya kami po, may bayad center na rin.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito yung bago naming product na binibenta, iGlow Serum made from South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung aking anak. Before and now. Negosyo siya ng aking anak na architect, entrepreneuris Maravillas. Contact niyo na lang po siya sa FB para sa inyong mga inquiries. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mukha naman yung application. Kuwan po pala ito, hindi yung Firmax po. Pahid-pahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas na mga kaso-kasuan, pati mga pains. Ito pala yung sa mukha na nalito ako. Automax Radiant Serum. Pahid-pahid lang po sa mukha. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Sa mga cancer patients po, mainam po ito. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin itong ating kwento. Ano yung pagkakaiba sa leadership style ni Mick Zubiri tapos ni Martin Romualdez? Ito mismong observation, mga kababayan, based sa experience mismo ng mga congressmen. And siguro, mapapansin ninyo, kung alin sa kanila yung may magandang leadership style na masasabi natin na promising leader talaga na kayang mag-deliver po ng serbisyo. Yun ang kailangan nating leader sa ating bansa. Serbisyo para sa ating mga mamamayang Filipino. Sabi nga po, ang kailangan nating leader ay yung leader who knows how to get things done. Yung hindi sabog po sa pamamalakad sa kanyang hinahawakang trabaho o posisyon. Kasabi dito sa report ng Manila Bulletin, House of Representative members highlighted the glaring difference between the leadership styles of Speaker Martin Romualdez and Senate President Juan Mig Zubiri. Ayan po. Romualdez leads the 300-plus strong House, while Zubiri leads the 24-member Senate. Kita ninyo, napakaraming tao yung pinangungunahan po, nililid po ni Martin Romualdez. Pero si Mig Zubiri po, hindi maayos yung pamamalakad sa Senado. Iba 24 lang sila. Ano ba? Tawag dito niyan sa amin, namaransiwal. Hindi marindahan yung mga senador po. Kung yung 24 senators hindi mo marindahan, ano pa yung buong bansa? So, walang quality si Mig Zubiri na umangat pa. Di ba? Hindi pang presidente po yung kanyang leadership style. Malayo kay Martin. Talaga niya, Mr. Maravilla. Si Martin yung dapat na sumunod na Pangulo. Of course naman po. Kung si Inday, hindi nga naayos yung yung DepEd. Ang achievement ni Inday ngayon, latest achievement po, yung paglagay ng duck hair clip. O di ba? Pero niya, Mr. Maravillas, mataas pa rin yung ratings ni Inday. Yun ang kaduda-duda, mga kababayan. Citing the statements and promises made in connection with the current charter change effort, House members Bataan 1st District Representative Geraldine Roman and Iloilo 1st District Representative
Janet Garin have noticed that Zubiri cannot seem to put his foot down the way Romualdez can. Kita ninyo, mga kababayan, malayuan niya. Kung i-compare mo yung dalawa sa kanilang leadership style, malayo si Mig Zubiri kay Martin. So sabi ni Roman, here in the house anya, the rules are clear-cut. The speaker is in charge. He gives the command. He tells our rules committee chairman, majority leader, Manix Dalipe. This is our priority anya. Find a way to have this bill passed. Ganon ang leadership style ni Martin Romualdez. In contrast, mga kababayan, what about si Migs? So sabi rito, even if we have to work overtime, we will do it. We're not the type who dilly-dally on our job here. So Roman questioned the hierarchy and leadership dynamics in the Senate and sought clarification on who holds the real reins of power and decision-making. She said there should be a clear chain of command in order should leave no room for ambiguities. Malabo po sa Senado. Walang strong leadership na pinapakita si Mig Zubiri. Yun ang ibig sabihin po ni Congressman Roman. Hindi mapasunod yung mga senador. Kanya-kanya ng gusto. O diba? Namaransiwal po. Dapat, kung ano yung sinasabi ng Senate President, ito yung dapat gawin natin kasi ito priority ng ating Pangulo na dapat maipasa. So, isang direksyon lang tayo. Di ba dapat ganun pa? Iba po, kanya-kanya. Yung mga senador, kaya talaga niya Mr. Maravillas, dapat i-abolish yun yung Senado. Yung isang na lang, unicameral na lang tayo. Yun nga po, mga kababayan, yung dapat na mangyari. Kaya tingnan ninyo, napakabagal ng pag-usad ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Sige lang ang mga yan doon sa Senado. Lahat doon, grandstanding, pasikat. Sayang ng pasweldo natin po sa ating mga senador. Sabi dyan, in his previous meetings with President Marcos and Speaker Martin Romualdez, Zubiri has repeatedly promised them the economic amendment bill or the Senate resolution of both houses, number 6, they authored, will be passed by March or before Congress Holy Week break. But Senator Sani Angara hinted that the passage may happen October. This is viewed as a possible setback to Chatsa effort since the Solons would hardly have any time by then. Garin wondered about the communication between the senators from the leadership down to its members. Minsan kasi sa Senado, nako-confuse ka eh. Kung yung napag-usapan ba ay nakakaskay doon sa mga member, sa mga miyembro, because that's how leadership should be. Sabi po ni Garin, a majority deputy leader. Maganda yon na nagkausap na si Speaker at yung Senate President at nanggagaling din naman sa Senado yung kanilang timeline na by March matatapos na ito. She said referring to RBH number 6. Pagkatapos, after that meeting with the President, yung isang member ng Senate, si Angara, iba man yung sinasabi sa sinasabi ng Senate President. So, hindi marindahan ni Mig Zubiri yung kanyang mga kasamang senador. Di ba? Talaga niyang malayo sa leadership style ni Martin si Migs. Malayo po. Pero alam naman natin, napipilitan lang po kasi yung mga senador. Kaya ganon, wala man sila interes sa Chatsa. Madaling sabi. Nga po, tingnan ninyo. Sige lang ang daldal, malayo sa dapat na mangyari, sa gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya maganda niyan, itong si Migs, dapat siguro kung hindi niya kaya yung kanyang mga kasama, na i-lead sa tamang direksyon, mga kababayan, na naayon sa visions at agenda ng ating Pangulo, di maganap na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng kung sino ang may strong leadership style
Among the senators, palitan na yan si Mig Zubiri, kahit half Bicolano yan. Half Bicolano po siya, no? Si Mig Zubiri. Taga rito sa Alba yung nanay niyan, mga Fernandez yata. Kasi sa totoo lang po, ang nakikita natin sa mga senador, ang intensyon, patulogin, i-delay ng i-delay, hanggat maubusan na ng oras para mapag-usapan, aabuti na po ng midterm election. Isi-shelve nila uli. Yung tulad ng dati, dead on arrival. Kaya naiinis po yung ating mga congressmen. Ayun man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.